Тили-тили бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Hello Spooky Dolls, good evening. So yes, pasensya na kayo guys, medyo nawala ako ng matagal na panahon. Hindi ba sobrang tagal, mga 2 weeks yata or so. But anyway, so ito na nga po, meron naman po tayong mga kwentong kababalagan na ating pong babasahin para sa video na ito. So hindi ko naman papatatagalin, mamaya na tayo magchikahan after kung mapapakinig sa inyo yung mga stories nga na para sa video na ito. So sit back, relax, and enjoy. Happy summer sa lahat. Sobrang init ng panahon at dahil nasa bahay lang naman ako at walang ginagawa, naisip ko na i-share ang isa sa mga creepy experiences ko. Ganito kasi yon. Itong bahay namin ay minana pa ng daddy ko sa mga magulang niya and I believe na minana din siya ng mga magulang ni daddy mula sa kanilang mga magulang. So needless to say, luma na talaga yung bahay namin. Dito sa bahay na ito, maraming beses na akong nakaranas na laging may tumatawag sa akin. Iba't ibang boses. Yung sa nanay ko, sa mga kapatid ko, pero yung madalas talaga, boses ng tatay ko. Hindi lang ako yung nakakaranas nito, lahat kami. Hanggang sa nakasanayan na lang namin kasi wala naman nangyayaring masama. Hinayaan na lang namin at hindi na lang pinapansin kapang nangyayari. Hanggang sa umabot na ako ng high school. Weekend doon at mga hapon na. Biglang nag-brown out kaya sinabihan ko yung mga kapatid ko na sa labas na lang maglaro kasi madilim dun sa loob ng bahay. Di naman kasi masyadong malaki yung bahay namin. Isang palapag lamang pero medyo kulob yung space kaya medyo madilim. So ayun na nga, pumasok ako ulit dun sa bahay para maghanap ng posporo kasi magsusunog din ako ng mga dahon na aking winalis. Usually, sa bulsa ng daddy ko ako naghahanap kasi naninigarilyo yun. Pero wala yung pantalon niya kasi nasa trabaho pa siya. So, pumunta na lang ako ng kusina kasi yung lutuan namin talaga ay hindi gas stove kasi hindi naman uso yun sa amin dun sa probinsya. Nang may nakapakong posporo, tatakbo na sana ako palabas kaso bigla akong tinawag ni daddy. Sabi ng boses, "Anak, liga muna saglit, may sasabihin ako." Ang naisip ko naman, si daddy kasi usually 5 PM umuwi mula sa kanyang trabaho. Pero bakit ang aga-aga pa, nandoon na siya? Yung boses din, nanggagaling sa kwarto namin dun sa gitna. Madilim doon, kaya sobrang nagdadalawang isip pa talaga ako kung talagang bang siya yun. Madali na yata ito. So sumigaw na lang ako. "Magsisigalan po ako ng dahon, mamaya na lang po." Narinig ko pa siyang tumawa ng mahina bago ko kumaripas ng takbo palabas. Natakot ako kasi di ko naman nakita yung mukha ni daddy nung tinawag niya ako. Baka ako maligno at hindi naman ako nagkamali. Pinapasok na kami ni mami sa bahay kasi hapon na raw masyado at may ilaw na rin. Tama nga yung hinala kung hindi si daddy yung tumatawag sa akin kasi nakauwi na siya ng halos 5:45 PM na. Pero di ko na yun inisip. Doon na nagsimula yung mga scary experiences, hindi lang sa akin, pero pati na rin sa mga kasama ko sa bahay. Nung nag-college na ako, sa Manila ako nag-aral. Hanggang dumating yung vacation namin noon at umuwi na ako ng probinsya. Naliligo ako noon mga bandang 7 PM. Yung tita ko na kapatid ni mami, patay tawag nun sa aking pangalan. Meron sa isip ko na baka ito yung impacto sa bahay na naman na tumatawag sa akin. Pero paglabas ko ng banyo, nasa bantang pintuan talaga yung tita ko. Ang sabi niya, creepy daw yung bunso kong kapatid. Sakto kasi, kami lang tatlo yung naiwan sa bahay. Kasi yung tatlo kong kapatid ay umalis kasama yung mga magulang namin. So ako naman tong si tanga, tatawa-tawa pa. Kasi sabi ko, "Ay, para ka naman timang, ang laki-laki mo na matatakutin ka pa." By the way, before niyo ako sabihan na walang galang, halos kaidaran ko lang kasi yung tita ko, kaya parang magkapatid na rin kami.
Pinuntahan ko yung bunso naming kapatid na nagtatago sa ilalim ng kama. Tinanong ko ito. Sabi ko, "Hoy, ikaw naman anong ginagawa mo dyan? Bakit ka ba dyan nagtatago? Urol ka ba?" Tinignan niya ako habang patawa-tawa pa. Mga 4 years old pa lamang siya noon. Sagot naman niya sa akin, Ikaw kasi ate, nakita kita sa ilalim ng upuan. Gugulatin mo ako, no? Tatawa-tawa ka pa nga eh. utol-utol niyang sabi. Sabi ko naman, "Anong nasa ilalim ng upuan? Nasa banyo ko kanina." Sabi ko pa, "Ulol ka talaga. Hoy, bawal magsinungaling yung mga bata." Sabi niya naman, promise daw na nasa ilalim daw ako ng upuan habang ginagaya niya yung mukha ko raw. Doon na ako natakot kasi nilagay niya yung magkabilang daliri niya sa mga gilid ng bibig niya, saka niya in-stretch para makagawa ng napakalaking smile. Yung ginawa ni Joker, basta ganun. Sabi pa niya, nakasmile daw ako ng sobrang laki, tapos nagpipigal daw ng tawa, pero di naman daw gumagalaw yung bunganga ko, pati yung katawan ko. Punyeta, sabi ko sa tita ko. Aalis kami ng bahay at tatambay na lang dun sa labas sa may tindahan ni Manong hanggang makauwi sila mami. Nung makauwi na nga sila, tinanong nila kami kung bakit daw kami nasa labas. Sabi ko naman, wala lang dahil mainit sa loob. Tumawa naman yung mga kapatid ko. Biglang bumulong sa akin yung isa sa mga kapatid kong lalaki. Psst! Nakita na naman ng kapatid natin yung nakangiting babae, no? Nagulat ako kasi pati pala sila, naranasan na rin yun. Yun pala, simula nung umalis ako para mag-aral dun sa syudad, doon na nag-umpisa yung pagpapakita ng babae dun sa aming kapatid. Sabi pa nga ng bunso namin, Stephanie daw yung pangalan noon, wala namang Stephanie sa amin. Hinayaan ko na lang yung nangyari, pero hindi pa rin mawala-wala sa isip ko, magpasa hanggang ngayon. Ang story ko ay halo-halo naming karanasan ng aking pamilya. Nung bata pa si Mama, sinama siya ng lola niya isang beses doon sa simbahan. Nung lumingon siya sa pintuan ng simbahan, may nakita siyang multo ng babaeng nakalutang. Hindi siya mapakali at sumiksik siya sa gilid ng lola niya dahil sa takot. Hindi naman nagalit yung lola niya dahil nakita rin pala nito yung multong pumasok. Malamang ay sa lola ni mama niya na mana ang kanyang third eye. Kaya naniniwala ako na hindi porke simbahan, walang multo na nandoon. Sa kanilang lugar, marami rin daw sandelmo doon at meron din kabaong na lumulutang. Marami nakakakita at tumatakbo na lang palayo. Habang palaki ng palaki si Mama, mas marami pa siyang nakikita. Nung nagdalaga na si Mama, siya ay nagtrabaho para sa census at naatasan siya at ilang kasamahan niya na magtungo sa isang liblib na puok dun sa probinsya namin. Pauwi na sana sila Mama nung nasiraan sila ng kotse. Mabuti na lang at may kalapit na bahay doon. Mabuti na lang at may malapit na bahay doon at sila'y naglakas loob na humingi ng tulong sa mga ito. Hindi naman sila napahiya at tinanggap sila ng pamilya at pinatuloy sila dun sa bahay. Nagsabi ang mga ito na dadalhin yung kotse sa pinakamalapit na talyer kinabukasan at doon na lang muna sila magpalipas ng gabi sa bahay na yon. Dahil wala rin naman silang choice, pumayag na lang sila Mama. Pinakain sila, ngunit umanggi sila Mama dahil nahiya na sila. Sa halip, niluto na lang nila yung isda na ipapasalubong sana nila sa kanilang boss. Inihaw na lamang nila ito. Hindi naman sila pinilit ng mga may-ari ng bahay at hinayaan lang sila na pagsaluhan yung kanilang nilutong inihaw na isda. Okay naman daw ang lahat, ngunit nung malalim na yung gabi, nagising si Mama nung kinalapit siya ng isa sa mga kasamahan niya. Doon kasi sila sa may sala ng bahay natulog. Pinahiram na lang sila ng mga banig, unan at kumot. Nakita nila Mama na isa-isang lumabas ng bahay yung buong pamilya.
pati na rin yung mga bata na anak nito. Hindi naman daw umimik sila mama at nanatili silang nakikiramdam. Dahil dito, hindi na sila nakatulog. Hindi rin sila nag-uusap at nanatiling dilat at nakikiramdam. Noong mga bago magbukong liwayway, isa-isa rin bumalik yung buong pamilya. Ngunit may malansa at hindi magandang amoy silang kasama. Nung tuluyan na nagliwanag, agad na lumabas yung driver ng sasakyan nila mama at sinubukang paandarin yung kotse. Umandar naman daw kaagad ito, parang hindi nasira. Nagpasalamat sila mama sa mga may-ari ng bahay sa pagtanggap sa kanila at dali-daling umalis. Nung medyo malayo na sila, tumigil sila saglit sa isang tindahan para makabili ng almusal kasi di na nila nagawang uminom man lang ng tubig dahil sa sobrang pagmamadali na makaalis dun sa bahay. Naikwento nila sa tindera ang nangyari sa kanila at gulat na gulat ito. Sinabihan sila na maugong na pala yung usap-usapan na mga aswang yung nakatira doon sa bahay na yun, pero wala naman daw kasing matibay na ebidensya, kaya iniiwasan na lamang ang mga ito. Buti na lang daw at hindi sila kumain ng pagkain na pinapakain sana sa kanila at baka sila rin mismo nahawa sa pagiging aswang. Eto pa, anak na ako ni mama nito at isang beses nung maliit pa kami ng mga kapatid ko, nagbakasyon kami nila mama sa isang beach. Doon sa tiniruyan namin na beach house, maraming puno na sobrang malalaki at matatanda na, kaya napakadilim talaga doon sa dadaanan mo kapag gabi na. May mga balita din na marami daw aswang doon. Pumunta si Papa pati yung uncle ko doon sa dagat para mangisda. Nung umuwi na sila, mga alas 8 na yata ng gabi. Nung nasa bandang gitna na sila ng daan, may narinig na pagkaspas si Papa na para bang isang malaking ibon. Hindi naman siya nagsalita at nakiranlan daw sila ng uncle ko. Lumalakas yung pagkaspas at parang lumalapit na sa kanila. Ang mas nakakatakot pa, motor lang yung dala nila Papa, kaya wala silang proteksyon if in case na may dadagit sa kanila. Binilisan ni Papa yung pagdadrive niya, ngunit narinig niya na papalapit na sa kanila yung mga pagispas. Malakas ang sound ng makina ng motor, pero narinig ni Papa yung pagaspas ng pakpak. Nang parang lumipad pataas at nagdive papunta sa kanila ito. Bumusina siya ng bumusina ng malakas at nag-sign of the cross naman daw si Uncle. Napatingin na lang daw si Uncle at parang nagtaka. Pagkatapos, narinig ni Papa na parang may umangil ng malakas at nag-dive ulit. Pero nung lumampas na sila sa mga puno at marami ng bahay at ilaw, bigla na lang daw lumipad ng papalayo at nawala na yung malakas na pagaspas. Nakauwi naman sila ng maayos. Dahil naniniwala naman talaga sila mama at papa doon sa mga aswang, lagi kami bubuntot pagi kapag nagta-travel. Pero hindi nila dala yun noon sa hindi ko na maalalang reason. Eto naman ay sa akin na mismo nangyari. Naglalaro kami ng tagu-taguan sa labas ng bahay namin. Nagtago si ate sa likod ng bahay ng aming kapitbahay. Medyo nahirapan kami na hanapin siya, pero ayun, natapos din yung laro hanggang pinauwi na kami kasi papagabi na. Tapos na kami mag-dinner at nasa sala kami at nagkukwentuhan muna bago matulog. Maya-maya, may narinig kaming kaluskos sa bubong. Nung una, hindi namin pinansin. Nabigla may narinig kami pagaspas na sobrang laking pakpak. Nung tumingin kami sa bintana, parang may humarang kasing liwanag ng buwan na takpan ng pakpak. Natulala kami. Since familiar naman kami sa mga ganito, ang first instinct namin ng aking mga kapatid ay pagbumurahin yung aswang. So ayun, nakakatawa nga kapag naalala ko kasi lahat kami nagmumura, pati yung kapatid ko na 5 years old. Ginaya kami. Kaso, parang nagalit lalo kasi inalog yung bahay namin. After ilang minutes, bigla na lang itong nawala. Kinabukasan, kinuwento namin yun sa aming lola. Sabi niya, wala lang daw yun.
Pero kunwari lang sila kasi nakapagtitigan siya dun sa tito ko na para bang may pinapahiwatig. Later, nalaman ko na yung tinaguan pala ni ate, bahay di umano ng isang manananggal. Nabulabog daw marahil ito dahil kay ate, kaya kami ginulo. Kaya pala kami pinapaiwas dun sa bahay na yon ever since. Ibang year naman ito, maiksi lang naman itong kwentong ito. Si ate lang yung nagbakasyon. May pinuntahan sila ate pati yung isang pinsan namin at may nakasalubong daw silang lalaki na nakatitig lang kay ate. Siguro kasi bago lang sa kanyang paningin. Nang biglang tinapik at binati kaagad ng pinsan namin yung lalaki. Nung malayo na ito, sinabihan niya si ate na, "Aswang yun, kapag tinitigan ka, unahan mo lagi ng bati para hindi kanya magalaw." Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa inyong pakikinig. May gusto sana akong i-share at siguro hingi na rin ng payo. Mula kasi nung bata pa ako, sobra na talaga akong sakitin. Wala namang nakikita na reason every time na magpapatingin ako sa mga doktor. Dahil desperado na at siguro naawa na masyado yung parents ko sa akin, naisip nila na baka hindi medical, spiritual na yung aking problema. So lumapit na sila sa mga albularyo. Now every time na makikita nila ako mula pa ng bata ako, laging sinasabi sa akin ng mga albularyo na meron nga daw kakaiba sa akin. Meron daw akong basbas. Hindi ko naman alam kung anong ibig nilang sabihin. Pero napansin ng mama ko na kapag may nagpapahilit sa akin, syempre bata, may mga naglalambing na mga pinsan o kaya matatanda na hilutin mo nga ako, masakit ang ulo ko, yung mga ganyan. Gumagaling sila o nawawala yung sakit. Lagi din na mainit yung aking palad. Napansin din nila na lahat ng mga halaman na nahawakan ko, nagkakandamatay. Hanggang sa nag-college na ako, patutuloy pa rin ako na madalas na nagkakasakit. May pinuntahan ulit kami na isang manggagamot. Pagkakita niya sa akin, walang sabi-sabi, tinapik niya yung aking noo. Sabi niya pa sa akin, "Ang lakas mo, kakaiba yung kakayahan mo." hindi naman niya sa akin piniwanag kung ano ba talaga ang meron. Napansin ko din na ayaw ako na nagagalit ng aking mga magulang. May nangyari kasi na napagalitan ako ng mama ko at tinitigan ko daw siya ng masama. Pagkatapos noon, suka ng suka si mama at para na daw siyang mamamatay. Natigil lang yun nung hinimas-himas ko ang kanyang likod. Ganon din yung nangyari sa aking papa. Pinalo niya ako kasi may nagawa daw akong mali. Bigla na lang daw namagayo ang kanyang mga kamay na sobrang lumubo. Umukoy lang daw yun nung hinimas ko na yung kanyang kamay. Kaya yun, kapag may nagagawa kong mali, imbis na pagalitan ako o kaya sawayin, pinipilit nila mama at papa ko na maging kalmado. Never nila akong sinasaktan. Natatakot daw kasi sila na baka may magawa ko kasi iba daw talaga ako magalit. Parang mamamatay daw sila. Napatunayan ko nga yun. May isang tita kami na sobrang matapobre. Akala mo kung sino siya magsalita. Isang araw, may sinabi siya sa mama ko na masakit, kaya nagalit ako. Bumulong ako na sana maghirap sila at magkasakit. Nagkatotoo nga, nagka-cancer yung asawa ni tita at lahat sila nagkasakit din. Naubos yung pera nila at napalayas pa nga sila sa kanilang bahay. Yung tita ko, bedridden na ngayon. Hindi naman alam ng pamilya ko na may kinalaman ako doon. Hindi ko rin naman kasi kinuwento. Natutuwa ako na naghihirap na ngayon sila tita. Alam ko na kapag pinatawad ko siya, mawawala na yung aking sumpa. Kasi yung kapatid ko, nakaaway ko yun at sinabihan ko siya na malasin siya sana. Ayun, wala tuloy trabahong tumatanggap sa kanya at kung matanggap man siya, natatanggal siya kaagad.
Tatigil lang yun nung nagpakumbaba siya sa akin at humingi talaga ng sorry. Nung pinatawad ko siya, biglang swerte siya kasi natanggap siya sa agency para sa abroad at doon na siya ngayon nagtatrabaho at okay na ang kanyang buhay. Recently naman, may nanggugulo sa akin. Hindi ko alam na kung sino nung una. Ayaw tumigil. Gumagawa pa siya ng mga account sa Facebook para lang manggulo. Hindi niya talaga ako nakatiis kasi sobrang na kanyang mga sinasabi. Sabi ko, babalik sa kanya yung mga pinaggagawa niya. Hanggang sa may isa akong malapit na kaibigan na biglang nagkaroon ng problema. Kinutuban na ako na siya na yun. Pero yung gaga, mukhang wala talagang kadala-dala. Harapan na akong kinakalaban. Kaya sinabi ko sa kanya na hindi lang siya mismo yung magkakaproblema. Lahat ng mga mahal niya sa buhay, mapipirwisyo na rin. Kinabukasan, nagkaroon ng sakit yung isa sa mga kapamilya niya. Ilang linggo lang, namatay na ito. Pero hindi pa rin nakatunog yung gaga na yun na may kinalaman ako sa mga nangyayari sa kanya. Pero bahala na siya sa kanyang buhay. Tingnan ko lang kung hindi pa siya tumigil kapag hindi na siya nakakatayo mula sa kanyang hinihigaan. Tingin niyo po ba, meron po talaga akong taglay na parang sumpa? O dahil sa sabi nga nila, words are very powerful? Kasi nakakakonsensya rin naman kung talagang dahil sa akin yung mga nangyayari sa mga tao sa paligid ko. Pero tao lang din naman ako na meron emosyon. Napupuno din ako kahit na sobrang hinahabaan ko na ang aking pasensya. Okay, so ayun na nga yung ating mga stories para sa video na ito. So medyo babaguhin ko lang muna yung aking parang setup o yung parang pinapakita sa inyo since gusto ko kasing i-show off itong aking bagong pusa. Ayan si Arya. Ayan na siya. So sa mga nagka-follow sa akin or friend ko sa Facebook, okay, so nakita nyo siguro na yun nga, may bago na akong pusa ngayon. Nandito pa rin naman si Barbie at saka yung ibang mga aso. Pero yun nga, ito kasing si Arya yung nandito sa malapit sa akin palagi. Since hinihiwalay ko siya kasi nga until now hindi pa rin sila sanay dito kay Arya. So kawawa naman kung itong guguluhin nila o kaya aawayin nila tong si Arya nga. But anyway, let's go ahead and discuss the stories na aking nga pong binasa para sa video na ito. So unahin po muna din sa first story na regarding nga po doon sa nangyayari nga doon sa bahay nila na parang okay, tanggap naman na nila na meron nga pong nagpaparamdam doon sa bahay nila. Hindi na sila masyadong bothered. Kasi nga wala naman daw nangyayaring masama nga sa kanila. Although, for some reason, parang nag-fixate na itong spirit na to doon sa panganay na anak. Okay, doon sa sender nga natin. Or panganay nga ba siya? Hindi nga nabanggit. Basta, yun nga. So, for some reason, medyo naging mas intense na to mula noong umalis nga siya papunta doon sa Maynila. Okay, parang nga siguro mag-aral ganyan. So, hindi natin alam kung ano ba to, kung bakit mukhang sa kanya nakatuon to, bakit ginagaya siya, or bakit sa kanya malimit yung parang nagpaparamdam. So, baka may something, okay, sabi nga daw nila, di ba, yung mga parang poltergeist daw, kaya madalas daw sa mga nagkakaroon ng experience sa ganun, ay mga babaeng bata, yung mga dalagita, ganyan. Kasi nga parang pag ganyan mga dalaga sila, parang mas emotional sila, parang nagkakaroon ng mga tendencies nga na yun nga parang magparamdam o yung magkaroon sila ng parang parang heightened na powers. Okay, parang pwede natin sabihin na telepathy or yung may yung telekinesis ganyan. So anyway, kung ako sa kanya, mas maganda na wag niyang i-entertain ito, wag nilang hayaan niya ganyan kasi nga medyo parang parang palala na ng palala. Wag na nilang hintayin na sapian sila o may mangyaring masama, okay, kasi baka too late na kapag ganun. Doon naman sa pangalawang kwento regarding nga doon sa kanilang karanasan. Well, first, akala ko parang tungkol lang to sa mga multo kasi nga may nakita nga daw yung nanay ng sender na multo. Okay, sa loob ng simbahan. So, nakarinig na rin naman tayo ng mga stories regarding dyan na meron ng mga multo nga sa simbahan. Hindi naman sila exception, okay. Pero ang mas grabe, dito yung mga sa aswang, okay. So, tungkol nga dun sa tao nito, meron nga daw na, yung nanay niya, yung nanay ng sender, nagpunta nga daw sila dun sa lugar na yun, then tumuloy sila sa bahay na yun na unknowingly, okay, aswang pala yung mga nakatira doon. Buti na nga lang talaga,
hindi sila kumain noong mga pagkain na hinain sa kanila kasi kung nagkataon, baka aswang na nga rin sila. At mabuti hindi sila biniktima, mas nakakatakot yun kung kinain sila ng mga aswang, di ba? Pinagpapatay sila doon kasi syempre mali naman ng mga taong doon sa mga nakakakilala sa kanila, doon sila nagpunta. I don't think na may panahon to na may cellphone pa. Feeling ko para mga sinaunang panahon to siguro mga 1980s, 1970s, ganyan. So wala pa talaga mga forms of communication gaya ng ganito. Okay, and then yun nga, maging ganda na siguro tayo sa paglabas-labas para hindi tayo biktima, okay, kapag ganyan. Lalo na kapag probinsyang-probinsya. Kasi nagpunta nga sila dun sa resort, yun nga, gabing-gabi na umuwi yung tatay nitong sender na to, and then yun, muntik pa silang madagit siguro ng baka manananggal nito or what. Okay, dun naman sa last story, ang masasabi ko lang dun, talaga, mag-ingat na lang siguro siya. Feeling ko, mukhang alam ko, ganun din naman yung nasa isip ng marahil, na mangkukulam itong babaeng ito. Itong sender na to, mayroon siyang may pagka-witch. Hindi lang siya siguro, ewan ko kung bakit di pa siya diretsuhin ng mga manggagamot, kasi parang siguro nakikilala siya na parang witch din siya or what. Teka, sandali lang, malapit na tayong matapos. Ayan, sige, para makita kanila. So yun nga, may parang pagka-witch nga siya. Okay. So, para kung ako sa kanya, mag-ingat-ingat din siya kasi baka mamay may mabibitawan siyang salita. O nyari, nakaaway niya yung magulang niya nga o yung kapatid niya nga or someone na mahal niya sa buhay. Na hindi naman niya talaga intensyon na mapahamak yun o mamatay yun o kung ano man. Dahil sa sobrang galit niya, nakapagbitaw siya ng salita, hindi nagkatotoo nga. Okay, kung ako sa kanya, mabuti pang magpatingin siya or kumonsulta siya sa isang taong marunong sa mga ganitong klaseng bagay para at least, diba, malaman niya kung anong gagawin niya kapag ganito. Pero honestly ako, parang gusto ko rin magkaroon ng ganitong klaseng kapangyarihan o yung parang kakayahan, pero siguro gagamitin ko naman siya in a good way. Okay, hindi naman yung parang magbibigay ako ng sumpa kung kani-kanino. Might as well sabihin ko parang, mananalo ako sa loto. O kaya yung mga tipong parang mapopromote ako sa trabaho, yung mga ganong klaseng mga bagay, yung ikagaganda ng buhay mo, hindi yung parang ikapapahamak ng iba. Or at least kung gusto mong tumulong, di yun nga, gano'n ikagaganda rin ng buhay ng ibang tao, might as well, di ba? So ayun lang, yun na pong masasabi ko regarding sa stories. Kung may mga katanungan kayo or may mga gusto kayong sabihin or isuggest dun sa mga kwentong ito, sa mga sender, mali natin nakakapanood sila or nakakapakinig nga ng mga stories na ating binasa dito sa video na ito, paki-comment na lang po down below. And then yun nga po pala, paliwanag ko lang kung bakit po medyo na-delay po ako ng upload nga po ng story dito sa kwentong Aswang at Kababalagan. Since, alam niyo naman, napakainit po kasi ng panahon, okay? Hindi po ako, katulad nito, napilitan ako na kung narinig niyo sa background, meron pong electric fan. Kasi hindi ko na po talaga kaya na wala pong electric fan sa sobrang init ng panahon. And then kapag nag-record ako, hindi po ako pwedeng magbukas ng electric fan. So, napakainit. Then, sa gabi naman na medyo malamig-lamig ng slight, sobrang, hindi na kasi ako sanay na magpuyat kasi nga pang umaga na talaga yung trabaho ko. Then, na-adjust ko na yung body clock ko. So, nahihirapan talaga ako kapag sa gabi pa ako magpupuyat. Hindi ko na rin kaya. Siguro, sa edad na rin, tumatanda na rin kasi tayo. So, hindi ko na kaya talaga. Ayun po. Pero anyway, so ano pa man, pipilitin ko pa rin mag-upload dito sa Kwentong Aswang at Kababalagan at least once a week. Ayan po. So sana nagustuhan po ninyo yung mga stories na aking napiling basahin sa video na ito. So please, kung di pa kayo subscribe na po kayo. Sabi ko nga, mag-iwan po kayo ng comment, paki-like po itong video na ito. Ayan, sige, natapos na tayo, Arya. Ayan po, si Arya. Hello po sa ito na po yung aking bagong alagang pusa. Okay. Pero makikita nyo pa rin yung mga sila Barbie at saka yung ibang mga aso. Nandiyan pa naman po sila, hindi sila nawawala. Okay, so it just so happens na ito po yung kasi nga, kung saan ako nag-record, dito dun siya nag-i-stay. Kaya, ayan, palagi kaming magkasama. Okay, ayun lang po. God bless po sa lahat. Stay fabulous and spooky dolls. Bye, bye-bye! Ayun. Meron ka bang spooky story na gusto mong i-share? Kung ganon, ipadala mo na yan sa dolls@gmail.com. Huwag din kakalimutan na mag-subscribe, mag-like, mag-comment, at i-share ang video. Kung hindi, pupuntahan kita sa bahay mo.